ng nangyari kay lahat ng nangyari kay Libeste, lahat ng kanyang ginagawa nag-backfire po sa kanya. Nasa pool siya dito eh. Malagay po sa alanganin ang political career niya. Kaya nga siguro itong si Libeste nakapag-isip-isip ito na hindi na ako magsasalita sa issue ng Cabral Files. No, gago. Hindi daw siya magsasalita matapos ka nag-ingay. Bakit hindi mo na lang pangatawanan? Iiwan mo sa ere ang mga bulayog mo nga mga tagahanga. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, ito pa mga kamunting tinig. Pwede ka ma-ethics, pwede ka pang tanggalin sa serbisyo mo, pwede ka pang makasuhan. Intruder ka eh. You forcefully acquire what they call this documents na dapat gamitin po yun eh. Gamitin po sa investigation yun. Paano? Binulabog mo na. Alam mo, ang style nito is inunahan niya ang findings ng ICI para magbida-bida. Ang ombudsman hinayaan, kumbaga, inunahan ni Libeste. Ganun talaga yun ang aking paniniwala. Kaya for me, irrelevant yung kanyang pag-iingay. Ang naniniwala lang dyan yung mga bulayog, ang mga vlogger na mga maka-Duterte kasi sawsawan nila hanggang sa naisipan nila na gawin nilang bayani. Isama nila si Libeste kay Kiko Barsaga na sila daw ang pag-asa ng bayan. Diyos ko, Santissima Trinidad, patawara yung giti ninyo dyan eh. Paano naging pag-asa ng bayan ng mga buang? Magtakin mo, ang isa nag-aw-aw-aw, ang isa nag-meow-meow-meow, ang matandang aso doon sa Senado nagtahimik. Tingnan mo kung may merit yung mga pinagagawa ni tingnan mo kung may merit yung pinagagawa ni Libeste, si Marcoleta nag-ingay na yan. Si Bongo nag-ingay na yan. Hindi nga pinapansin ni Bongo at hindi niya pinapansin ni Bongo, ni Bato. Pati ang bobo nga senador nga si Robin, hindi nga pinapansin yung mga pinagsasabi ni Libeste. Tapos kayo na mga Duterte Dihan supporters, mga alin nga kayo na pinapansin nyo. Ang hindi pinapansin nyo na nasa kamay niya yung dokumento ni Cabral. Pero ang tanong, ano ang nangyari bago mapasa kamay ni Libeste? Ang dokumento. Tinakot mo? Basa na namin ang galawan ninyo. DDS na DDS. Bigyan ko kayo ng background. Malaki ang paghanga ni Leandro Libeste kay Rodrigo Roa Duterte the time that the Duterte administration ran sa kanyang registration. Yumaman ang negosyo ni Libeste. Kontrata pala. Di ba? Kontrata. Nung binintan niya yung shares, nakaipon siya ng almost 30-something billion. Laway lang ang puhunan. Kahit nga nanay ni Libeste, tahimik. May sinabi ba si Loren Ligarda sa kung ano ang mga pinagsasabi ni Libeste sa social media? Wala. Ngayon sasabihin nyo sa akin, credible si Libeste? Kung credible siya, bakit mag-stop siya? Ngayon, tanong nito kayo, anong maitutulong ni Libeste? Nag-ingay siya. So, ibig sabihin, dahil sa gusto niyang mag-ingay, gusto siyang marinig ng tao. Gusto siya mapansin ng tao. Yung taong gustong mapansin ng tao, nagpapapansin yan. Paano ka papansin kung hindi ka magpapapansin? Did you get my point? Ladies and gentlemen, people of the Republic of the Philippines, those who are watching at this point of time, you are very fortunate enough to be here in my channel, Bingador, in our channel, because you will learn a lot from this type of discussion. Pasensya lang kung hindi ko nakikita o napapansin ang inyong mga comment, pero iunik-unik ko po yan sa inyong na mga idea. Mamaya, mabasahin ko yan isa-isa, bigyan ko ng pagkakataon kung mayroon na po tayong oras, dahil limitado lang po yung ating oras dito, sa Bingador. Hindi po natin pwedeng suluhin dahil marami pong mga kabingador natin ang magsasalita pa at mag-live stream pa para bigyan kayo ng napakamakabuluhang diskusyon, interpretations, at saka para ma-upgrade ang body of knowledge. Para hindi tayo matulad sa mga Duterte Dihan supporters nga ginawang tanga at alinganga ni Libeste. Kasi sa punto na ito, simple lang yung tanong ko eh. Dapat
Ah, imbestigahan ang mga cellphone, ang mga gadgets, ang email or whatsoever. Ano ang naging palitan ng usapan ni Lebeste at saka ni Cabral? At improper. Premature yung pupunta ka congressman sa opisina ng undersecretary tapos hihingi ka ng mga dokumento doon. Hindi pwede. Dapat kasi ang gagawin is mag-request ka. Yung request mo hindi lang email. Correct? Ngayon, nag-request ka, binigyan ka man ng PWH. Eh pagkatapos ngayon, kahin mo yung naratibo. Oh. So yun ang mga nangyayari sa atin. O, 11 minuto na lamang natitira at ako po ay magpapaalam sa inyo dito po sa channel na Bingador at sana marami kayong mga natutunan. Sana pumasok sa inyong isip, ay tama nga no. Ano kayang nangyari kay Cabral at saka kay Debeste? Nag-usap ba sila ng matagal? A month? A day? A week? So, kailan napapasa kamay ni Debeste ang mga dokumento? Bakit kinakailangan pang mamatay si Cabral bago ito ipalabas at walang magko-corroborate sa paghinagsasabi niya? Did you get the point? Oh, simple lang eh. Dapat tanungin ninyo, kailan napasa kamay ni Lebeste ang mga dokumento na di umano'y galing kay Cabral? Kailan ibinigay ni Cabral? O, kung ibinigay ni Cabral doon sa opisina niya, bakit hindi po ito sinabi sa mga panahon na nagkaroon po ng hearing? At sa dinami-dami ng tao sa mundo, bakit si Lebeste ang bigyan? Bakit hindi si Marcoleta? Selos naman si Marcoleta, no? Ay, nako. Di ba magaling si Marcoleta? Bakit hindi ibinigay kay Bongo? Bakit hindi ibinigay kay Bato? Bakit hindi ibinigay kay Aimee? Di ba? Very simple. Bakit kay Lebeste pa natutoy pa sa politika? Bakit kay Leandro Lebeste pa ibinigay ang dokumento? Sige ka. Kahit anong pilit yun, hindi maniwala, 40 years, matalino si Cabral. Established si Cabral na professional. In fairness sa kanya, okay? 40 years nagtrabaho siya sa Department of Public Works and Highways. Pagkatapos, mautakan lang siya ng isang Lebeste. Binigay mo na nga yung dokumento, hypothetical, sa assurance na maligtas ka. Pwede kang maging state witness, pwede kang magiging kung ano man yan ang tawag, para na mapawalang sala ka kasi nakipagtulungan ka sa gobyerno. Sa Lebeste siya makikipagtulungan, hindi naman si Lebeste ang magbibigay sa kanya ng witness protection. Diba? Hindi naman si Lebeste ang magbibigay sa kanya ng security. O ngayon, binigay ang dokumento sa paniwala, mapoproteksyonan sa Lebeste, pero bakit namatay siya? Kaya nga hindi ako naniniwala talaga na nagpakamatay siya. Ay, hindi ako naniniwala na nagpakamatay siya. Pinatay talaga siya. Hindi ko naman sinabi na si Lebeste ang suspect. Pero maaring ang usapan nila ni Cabral ang nagiging dahilan. Kaya lang kasi wala siyang kuhang o baka din double cross siya ni Lebeste. Ang likot talaga ng utak ng munting tinig dito sa Bingador. O baka pinasa sa Lebeste matapos matanggap ni Lebeste ang mga dokumento, itsapwera na si Cabral. Hindi niya na tinulungan na maging na mag-apply sa witness protection program. Kaya nga, kahit patay na si Cabral, sisihin ko pa. Yan ang problema sa iyo eh. Sumalangit, natawa ako saan man mapunta. Pasensya na sa mga kamag-anak ni Cabral. Pwede kong sisihin si Cabral, alam mo kung bakit? Matalino siya. Ibinigay niya yung dokumento na napakahalaga na magiging mitya ng buhay niya. Hindi pwede na sabit. Alam mo sa totoo lang, dalawang bagay lang ang pinagmula ng iyong disgrasya. Kapag may mga impormasyon kang napaka-vital, either yung gustong makamit ang mustisya, pupirsahin ka, o di kaya yung mga sangkot doon sa mga impormasyon mo. Di ba? Did you get the point? Binigay niya na yung dokumento kay Lebeste. So, ibig sabihin, dapat secure na yung buhay niya. Pero bakit naisipan niya pang magpakamatay ayon sa mga sabi ng iba na walang foul play, talagang nagpakamatay talaga? Okay, sige, go ahead. Desisyon niya na paniwalaan na nagpakamatay siya. Pero sa nature ng ebidensya na hawak niya, either pinatay talaga siya. Totoo. Sus, Ginoo ko patawaras Santissima Trinidad. At ganito, ikaw na binigyan ng dokumento, alam mo yung nature, alam mo yung status, alam mo yung pangamba ng kinunan mo ng ebidensya. Hindi basta-basta yan eh, paper yun eh. Hindi basta-basta yan, information yan.
Trilyon ang pinag-uusapan dito. Pondo ng taong bayan ang pinag-uusapan dito. Pagkatapos basta-basta ka lang makakakuha. Kaya ako nagko-question ako, anong nangyari bago napasa kamay ni Cabral, ni Libeste ang Cabral Files? 6 na minuto na lamang natitira. Okay, gusto ko lang po sa mga nanonood po sa akin dyan, 6 na minuto na lamang ang natitira. Kaya po huwag na kayong mag-alala pa. Share, subscribe, and like, at mag-comment kayo dyan. Papunin ko mula sa aking puso ang mga mensahe ninyo po dyan. Salamat mga nanonood. Salamat po sa mga nag-share. Salamat po sa mga nag-likes. So ganun, hindi naisip ng mga DDS itanong yan, no? Kasi mga gago, mga buang. O, gawin pang bayani si Libeste na puro lang maningay ang ginagawa. Kung hindi nga congressman yan, pwede ko pa nga sabihin katarantaduhan ang ginawa niya. O ngayon, nagsalita ka, ang dami mo ng pangalan na dinamay, pati mga patay, nagkaroon pa ng insertion. O, di ba? Nagkaroon pa ng request ang matagal nang namatay. Ay, baka darabalang araw si Cabral na mag-request. Ganito po yun. Bakit ako natatawa sa mga DDS na paniwalang paniwala na kabayanihan ang ginawa ni Libeste? Actually, siya nga ngayon eh. Wala nga siya suporta hindi nga vocal ang pag-support ni Loren Legarda sa kanya. Oh, kasi si Loren kasi, natatakot din na madamay pangalan niya, kaya may insertion din. Pero sabi ko nga, ang gusto kasi ni Libeste na ma-realize ang plano ng mga taong nasa likod. Sino kaya yung coach niya? Sino kaya ang nagdidikta sa kanya? Sino ang may alam sa galaw ni Libeste? Libeste is like a puppet na pinapagalaw. Si Libeste sa punto na ito, in my own opinion, parang isa siya sa puppet na pinapagalaw, na nagpapagalaw sa kanya. Ang bida, hindi si Libeste, kundi behind the scene. Para guluhin ang Senado, ang Kongreso. Kasi ang tao na yun may galit sa Kongreso. Gustong pag-awayin ang Kongreso, pakiramdaman ng Kongreso, para magtagumpay ang balak nilang ipa-impeach ang Pangulong Bongbong Marcos. Hindi po ito paglaban sa korupsyon, kundi pagbuwag sa solid na suporta ng Congress kay Pangulong Bongbong Marcos.